ang Treasure Island. Ito ay istorya ng paghahangad, ng kasakiman, katapangan at karunungan. Noong unang panahon, may isang inn sa bangin na malapit sa karagatan. Dinadayo sila rito para magpahinga at magpahangin. Isang dalagang may anak na lalaking nagngangalang Jim Hawkins ang may-ari nito. Magkasama nila itong pinamamahalaan at namumuhay lang ng simple. Jim, lalabas muna ako. Naugasan ko na ang mga pinggan. Linisin mo na lang ang harapan, anak, ha? Sige po, ina. Ito ang ama ni Jim, si Ginoong Hawkins. Isang manlalakbay si Ginoong Hawkins. Isang beses noon, pumunta siya sa gitna ng karagatan para maglakbay at hindi na nakabalik. Habang lumalaki si Jim, mas lumalim ang interes niya sa karagatan at mas tumindi ang hangarin niyang hanapin ang ama. Mas lalong nag-alab ang kagustuhan niyang maglakbay sa dagat dahil sa mga panaginip niya. Jim Hawkins! Bakit ko ba lagi napapanaginipan ng dragon na yun? Hindi ito sinasabi ni Jim sa kanyang ina, pero nasisiguro niyang may kakaibang bagay sa islang yon. Kinaumagahan, ganun pa rin naman ang inn. Hanggang sa... Hoy bata, ikuha mo nga ako ng isang basong tubig at makakain. Pambihira, nagutom ako sa paglalakbay. Ano pong laman ng baul, Ginoo? Makinig ka, bata. Dito ako tutuloy at magbabayad ako ng malaking halaga. Pero wag mong hahawakan ang baul. Naiintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan ko. Nagpakilala ang lalaki bilang kapitan at nagbayad para sa kwarto niya. Pwede mo ba akong gawa ng isang pabor, bata? Abangan mo rito yung isang lalaking may kahoy ang binti. Lagi siyang may kasamang loro sa balikat niya. Sabihan mo ako agad kung nakita mo siya. Kuha mo? Ilang araw nang doon lang natutulog sa kwarto ang kapitan. Bumababa lang para sa pagkain at aakyat ulit. Hindi siya nakikipag-usap at laging nakatingin sa bintana na parang may hinihintay. Kakaiba ang kilos nito para kay Jim at sa nanay niya. Oh, Jim! Kamusta ka ngayon? Ano, binabangungot ka pa rin ba? Ganun pa rin po. Wala pong nagbago, Doc. Yung dragon pa rin po, yung isla at yung kayamanan. Ay, hindi po ako talaga nakakatulog ng maayos. Ito ang doktor, ang physician at ang general sa mayor. Gustong-gusto ni Jim na makinig sa mga scientific discoveries ng doktor. Gusto niyang matuto mula sa doktor. Nung araw na yon, habang pinag-uusapan nila ang imbensyon niya, bigla na lang tumayo ang kapitan. Naglakad palabas ang kapitan para salubungin ang isang tao. Habang nakasilip sa bintana ang doktor, si Jim at ang nanay niya, nakita nilang nagtatalo ang kapitan at ang kausap niya. Bumalik sa inn ang kapitan na malungkot at pabulong-bulong pa. Hindi dapat kami nagnakaw sa Treasure Island. Gusto ko nang itapon ng mapang yun sa malayong lugar. Ayoko na ng kahit anong kayamanan at kahit si Pew. Suko na kami. Nang umalis ang kapitan, naisip ni Jim na malamang si Pew ang lalaking kausap ng kapitan. Kinabukasan, habang naglalakad sa pasilyo si Jim, nakita niyang nakabukas ang kwarto ng kapitan. At wala na ito roon. Hindi ko alam kung ano ang laman ng baul na yon, pero ayokong mapahamak ang inn namin dahil doon. Ang doktor na general sa mayor, siya na ang umako ng responsibilidad sa baul at dinala ito sa opisina ng mayor. Habang nakatingin ang mayor, binuksan niya ang baul. Sandali, ano yung papel? Mapa ba yan? Kinuha ng mayor ang mapa at natantong ang X ay nakalagay sa lugar kung saan lumubog ang barko nila. Alam nyo, mga Ginoo, parang may mali talaga sa parte ng karagatan na yon. Kung naaapektuhan nun ng barko at mga tauhan natin, dapat naiimbestigahan na yun. Payagan niyo akong pangunahan ng misyong to, sir. Magpapatawag ako ng mga magagaling na manlalayag dito sa bayan natin. Oo, Kapitan! Naghahanap ka raw ng mga manlalayag. Alam nyo, kabisado ko na ang lahat ng pasikot-sikot ng karagatan, Ginoo. Abangan mo rito ang lalaking may binting kahoy.
Lagi siyang may kasamang loro sa balikat niya. Ikaw na siguro ang taong hinahanap namin. Maglalayag tayo bukas ng umaga. Pinigilan ng doktor na sumama si Jim sa misyon, pero mapilit ito. Sumakay siya sa barko kasama ang doktor, mga sundalo at si Silver. Wala siyang tiwala rito, pero hindi sinabi ni Jim sa doktor ang tungkol dito. Naglayag ang barko sa gitna ng karagatan at bigla na lang nawala ang araw. Nabalot ng ulap ang langit. Oh, teka! Kwintas yun ah! Perlas na kwintas! Ha? Hindi ko alam kung anong kwintas na sinasabi mo. Aso ko yan eh! Kamusta, kaibigan? Teka, yun yung crush ko sa eskwelahan ah! Tommy! Teka nga, ang baho ko yata ah! Oo nga, mapapabango ko. Teka lang. Ano bang nangyayari? Jim, huwag kang titingin doon. Yun ang Dark Triangle. Ipinapakita ng karagatan na malalim ang kagustuhan ng mga manlalayag. Ilipat mo ang direksyon ng barko bago pa tumalo ng mga taong to sa tubig. Hoy! Tigil! Ang kayamanan ko! Ibigay mo sa akin yan! Ninaaw ko yan! Aan lang ang Treasure Island! Ano? Maya-maya, lumakas ang hangin. At tinatangay nito ang barko. Tumilapon sa kabilang dulo ng barko sina Jim, ang doktor at ang mga sundalo. Sinubukang iliko ni Silver ang barko papuntang Treasure Island, pero pinigilan siya ni Jim. Wag! Hindi natin kailangan ng kayamanan. Hindi natin pwedeng isakripisyo ang buhay ng mga tao rito. Mawawalan din ang saysayan. Ilayo na natin ang barko mula sa bagyo. Pero hindi nakinig si Silver at tinangay na ang barko. Nasaan tayo? Doc! Ayos lang ba kayo? Nagulat si Jim at ang doktor. Hindi sila makapaniwala sa kung anong nasa harapan nila at napanganga sila. Nasa Treasure Island sila. Tumutubo sa pampang ang mga bulaklak na di mo makikita sa ibang lugar at kumikinang ang mga puno. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat ay... Doc! Ito po ang islang napapanaginipan ko. Teka, kung ganun, sinasabi mo bang makikita rin natin dito ang dragon? Oo! Ha? Magandang gabi, Jim Hawkins. Alam kong malalagpasan mo ang pagsubok at talagang manang-mana ka sa iyong ama. Paano mo nakilala ang ama ko? Hindi lang ako ang nakakakilala sa kanya. Kilala rin siya ni Silver. Naglayag ang iyong ama kasama ang tatlo niyang mga kaibigan. Simpleng paglalayag lang sana yon. Kaso dinala sila rito ng kasakiman ni Silver. Ninakaw niya ang kayamanan sa loob ng sagradong templo. Silver, wag! Hindi sa atin yan, ano ka ba? Ibalik mo na yung bagay na yan doon. Dali na! Tilabanan ng iyong ama ang mga kaibigan niya. At ibinaon ng kayamanan kinagabihan para hindi na nila ito makita pa. At nang malaman ng tatlo na wala na ang kayamanan, iniwan nila siya rito. Marami ng barko mula noon ang sumubok na kawin ng kayamanan, pero pinrotektahan ng iyong ama ang isla. Yung tatlong yun! Sina Kapitan, Few at Silver yun, tama. Siguro, isa sa mga barkong yun ang kay Few. Nung lumubog ang barko niya, sinabi niya sana sa Kapitan na tigilan na ang paghabol. Pero, ano nangyari sa ama ko? Dahil pinrotektahan niya ang yaman ng sagradong templo, pinananatili siyang ligtas ng Treasure Island hanggang sa makabalik rin siyang ligtas sa pamilya niya. Nakita ni Jim ang kanyang amang palabas ng kuweba. Niyakap niya ito ng mahigpit at nasundan ng pag-iyak. Hindi ako makapaniwala. Ama! Pinagmamalaki kita, anak. Alam ng dragon ang katapangan mo at karunungan, kaya pumapasok siya sa panaginip mo. Pinasalamatan ni Hawkins ang dragon sa lahat. Ikaw, Jim Hawkins at Doktor. Napakatapang niyo. Lahat ng manlalakbay na may mabubuting puso ay nakababalik sa magandang buhay.
at sa mga pinananhaygang kasakiman sa puso nila. Makikita niya rito ang lahat ng hinahanap niya. Walang nakaunawa sa sinasabi niya. Ibinalik na nila sa dragon ang mapa ng buong isla. At nagpaalam na rito. Nang makabalik sa bahay, napaluha sa kasiyahan ng ina ni Jim. Nang makita ang asawa niya. Ang katapangan ni Jim, karunungan at kababaang loob ang nagbalik sa kanyang ama. At naghatid ng magandang buhay sa bayan nila. Biniyayaan si Jim ng Treasure Island ng ginto. At syempre, para naman kay Silver, nagbunga naman ang kasakiman niya. Nakuha niya ang kayamanang pinakagusto niya sa buong mundo. Malaking palasyo, malambot na kama. Yun nga lang, hindi na siya si Silver, the pirate na tulad noon. Salamat sa dragon. Isa na siyang royal goose na nangingitlog ng ginto. Wow! Ang swerte ko naman para magkaroon ng gansang nangingitlog ng ginto. Huwag kang mag-alala. Aalagaan talaga kita ng mabuti, kaibigan. Wala ka talagang mapapala sa kasakiman.